Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sunday mga Lodi, no? So grabe mga news natin ngayon, nagkakabentahan na. Mga Lods, no? Umaakit na ba, bumababa ba, at ano ang mga susunod na mangyayari? At syempre, meron tayong mga paalala, no? Na binigay sa atin ng ating SEC. Ayun yung unang-unang magiging topic natin mga idol, no? So pag yan, punta muna tayo sa ating crypto bubble. So ito ang hours natin, medyo alam niyo na, oy, yung Polygon, no? Yung Polygon medyo nagpapakita ng strength. Sa day natin, mga loads, check natin. Goods naman sa day, meron mga umakyat, XDC, Pi Network, pareha 6%, mga lodi. XRP 1.2, o CFX, mga idol. Yung fight medyo nag-negative tayo ngayong day, mga lodi, no? Pero sa hour, mas negative din ang ating fight, no? So, ayan. Bago tayo mag-start, mga idol, palike muna ng video natin, syempre. At syempre, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, subscribe na kayo sa channel natin. Updates tayo ng mga global news, trending news, at kung anik-anik pa, mga loads, no? So, subscribe na kayo. So, let's go. Punta na tayo dito, mga idol, no? Sa Bitpinas na news natin, no? A reminder from SEC. Ayan yung sabi dito. Sabi dito ni Madam o ng SEC, buy crypto from PH registered entities. Invest only in entities registered with the SEC, no? Registered entities are regulated, monitored and accountable. SEC reminds Filipinos to buy crypto only from PH-registered crypto exchange. Ayan. Walang tatawa. So, ayan. Mga Lodi, no? So, regulated maintenance on pump. Ayan. So, alam nyo na to. Marami sa atin na, syempre, may mga comment na malulupit, no? Pero ito lang. Kasi, syempre, hindi ba kayo nagsasawa, no? Na laging gano'n na lang. Ito lang sa akin. Ano lang to, kumbaga parang suggestion, kumbaga. Suggestion ko lang mga sa SEC, no? Maganda para kasi hindi mo talaga mapipilit yung mga Pinoy. Sa tingin ko lang kasi bad ano na sila eh. Meron na silang bad reputation for me. No? So paano ang dapat ang iisipin nila diyan, hindi yung pilitin natin to ganito, pilitin na. Sa tingin ko wrong approach 'yon, mga idol, no? Mas maganda kung ang iisipin nila is paano babalik yung tiwala ng mga investor o mga traders na Pilipino sa mga local exchanges, no? Kung paano yun, ayun yung tanong, no? Paano nila gagawin? Sa tingin ko, kailangan nila mag-sacrifice muna. No, ang gagawin nila diyan, siguro magkakaroon sila ng event. Halimbawa, sa lahat ng local exchange, lahat ng gumagamit ng local exchange, sa loob ng 2 months o 1 month, magkakaroon kayo ng bonus pag ganito, yung ganyan. Yung talagang makukuha, ma-withdraw. Kasi yung mga nakadiin na trader, kapag meron tayong profit kahit papaano lang, o kaya may makukuha kang mga bonuses kahit papaano, kinakagat siya ng mga Pinoy, mga idol. No? Siyempre, once na gamitin nila yung mga local, doon nila malalaman kung mabilis na o hindi. Kasi, sa totoo lang, yung mga ibang nagko-comment dito na mabagal, ganito, ganyan, ako tulad ko, ang alam ko pa rin mabagal. Ang alam ko pa rin nagme-maintenance kapag ano. Paano kung hindi na pala ganoon? Paano ko malalaman hindi naman ako gumagamit? 'Di ba? Hindi ko naman ginagamit yung crypto exchange na local. So ang gagawin mo doon, bibigyan mo ng reason para gamitin ng mga traders o ng mga investors yung crypto exchange mo, bibigyan mo sila ng reason. 'Di ba? Ganoon dapat eh. So ang mangyayari, magkakaroon ka ng event o kaya ayun nga, 3 months event na pag ginamit mo, every trade mo, magkakaroon ka ng ganitong bonus, magkakaroon ka nitong ganyan, magagamit mo siya sa trade, ganyan, so ganito, ganyan. So, iisipin na lang nila yun kasi platform nila yan eh. Sila yung magbibigay ng mga idea masyado dyan. Ako, kumbaga opinion lang yung sa akin. So, once na matapos na yung event na yun, doon nababaha yung comment. Kung positive yung comment, di maraming goods kasi hindi mo talaga mapipilit yan yung mga Pinoy, mga Lodi, no? Kung matapos yung event, maganda yung feedback, ayun ang positive. 'Di ba? Oy, ginamit namin yung local crypto exchange dahil doon sa exchange. Actually, ginamit lang namin yun para doon sa event eh. Pero na-realize namin habang ginagamit namin maganda pala. Okay na, hindi na nagaganyan.
O di ba, mag-stay na kami, ganun, di ba? So, pero yung ididiin mo lang ng ididiin, na gamitin nyo to, gamitin yan, na wala man lang kayong proof na okay siya o maganda siya, ang pangit nun, di ba, mga idol? Pero ganun lang yung suggestion ko, no? Ang una nyong isipin is kung paano mababalik yung tiwala ng mga tao o ng mga investor, traders sa mga sa mga local exchange at hindi sa foreign exchange. 'Di ba? Magpa-event kayo, magkaroon kayo ng mga basta mga ganun. Ayun lang naisip ko eh. 'Di ba? So siguro naman may mga ano diyan sa inyo magagaling din mag-isip. Dapat alam na nila 'yon. 'Di ba, mga idol? So, pero yung ganito, papalalahanan na ganyan, babantaan na ganito, gagantuhin, gaganyanin, wala talaga mangyayari sa atin pag gaganyan, mga loy. Ako, hangga't maaari, pinipilit kong maging open, no? Kahit na alam na natin na ganun nga, ako kasi hindi ko naman talaga ginagamit. Isang beses ko lang yung nagamit at syempre na-disappoint nga. So, hindi ko na ginamit at matagal na panahon na yon. So, hindi ko alam kung nagbago na, gumanda na ba o hindi. Kasi, maralaman mo naman yan kung marami nagko-comment dito, hindi, Jeblo, gumanda na, okay na siya. Kaya lang wala eh. Lahat ng comment dito is negative. So, ibig sabihin, walang pagbabago. Ganun yun, mga idol, di ba? Ano sa tingin nyo? So, sa akin ngayon, gusto sana, mag-sacrifice muna sila. Di ba, wag muna puro pakabig yung isipin nila. Kumbaga, muna sila, kung gusto nilang mapatunayan na goods talaga yung kanilang ino-offer, mag-sacrifice sila. Ganun lang yun. Pa-event sila, ganyan, bonuses. Kung kahit maliit lang yung kita ng mga crypto exchange, okay lang yun. Basta alam mo na magiging positive yung feedback sa'yo at maraming join. Di ba, mawawala yung haka-haka na pangit gumamit ng local exchange. Di ba, mga idol? O, tapos na. Doon pa lang. Okay na yung news natin. Okay na. Di ba? O, maganda na yun. Oo nga, no? Di ba? Yun na yun, mga lodi. So, ayun lang yung comment ko dito na sa ating sect, no? Madam, sir, no? Ganun lang po kasi hindi po talaga natin magagawang pilitin yan. No? Basic lang yan. Kahit sa bahay, mangyayari yan. Hindi mo naman mapilit yung anak mong pasaway, eh. Diba? Magre-rebelde lalo yan. So, kailangan, sabayan mo yung kanyang, trip. Diba? Unawain mo siya. Malalaman mo kung ano yung mga gusto niya, kung saan kayo magkakasundo. Ganon, di ba? Napunta naman tayo dito. Eto, mga lodi, si Trump, mga idol. Napakatindi, napaka-jolly talaga ni Donald Trump. No? Isa siya sa mga presidenteng pag nawala, mamimiss mo yung presidente na yon. No? President Trump has posted, "The world will soon understand. Nothing can stop what's coming. Trump is keeping every Democrat in the country on edge." So, lahat ng mga Democrat kinakabatutan na, kumbaga, kinakabahan na. Sabi dito, mga idol, chinek ko to at sa Truth Social niya to pinost, mga idol, no? Basta nandito yan. Nakita ko yung comment dito. Kasi pag tinanong mo si Grok, di alam ni Grok eh. Pasaway si Grok, mga idol, di niya alam. Pero may nag-comment dito at na-verify na to, mga lodi. No, na tunay to. Tunay tong post na to ni Trump. Isipin nyo, no, nung nakaraang araw lang, nakaraang mga linggo, o basta mga araw lang yon, sinasabi na hindi makita si Trump, baka patay na si Trump. Nag-trending dito yun sa X Trump is dead. Kasi ilang araw na siyang hindi nakikita. Wala siyang public appearance, wala siyang kahit ano. Kaya may mga issue na ganun. And then kahapon o kagabi ata, nakita siya nag-golf. So ayun, natigil yung issue na deads na si Trump, mga idol. So ngayon, nag-post siya. O yan ha, pagising natin. May post, no? "The world will soon understand. Nothing can stop what's coming." So ano kaya yun, mga idol, no? Isipin nyo yung leader ng the most powerful country in the world yung nagsalita ng ganito, mga idol, no? Si Trump yan eh. Diba? Paano kung si Hitler yan? Butik baka magtakot na tayo lahat. O kaya si Xi Jinping. O, di ba? Kung si Xi Jinping nag-post nito, kakabahan na tayo eh. Di ba? Kaya lang si Trump to, tsaka ang naisip agad natin, positive yung mangyayari. Ganun yung aura ni Trump, mga idol, no? Na
Pag nag-post siya ng ganito, yung pagkatao niya, alam mo na agad na baka positive yung mangyari. Hindi katulad ng mga ibang president na pag nag-post ng ganito, baka negative agad yung maisip nyo. Di ba? Mga idol, bigla kayo mag-imbak ng mga pagkain, dilata at tubig. Ganun ka ano, no? Ganun ka paranoid, mga idol. So, ayan. Tapos, eto naman tayo mga lodi. Nako, issue na naman to mga idol. No? Binance secretly dumping crypto. They selling 1.5 billion of Ethereum to liquidate longs. Alam nyo, naisip ko din to mga idol na kung magko-control o imamanipulate mo yung market, sino ba dapat ang may kakayahan o sino-sino may kakayahan na magmanipulate ng market? No? Siyempre, yung mga whales. Ano pa? No? Siyempre, yung mga crypto exchanges. Nako, hindi lang Binance, halos lahat. Yung Binance kasi siya yung pinakamalaki sa lahat eh. Pero kung may magko-control man o yung may kakayahan man na mag-control ng market, eh ayun yung mga big crypto exchanges, mga idol, at mga whales, at magtulong-tulong sila. Nag-uusap sila siguro, may mga meeting yung mga yan. O dito sa part na to, sa presyo na to, 100, kunyari Bitcoin, no? Sa 108, aabot yan dyan, and then ipapump natin yan, and then idadrop natin sa 116. Yung mga ganun, yung pag nag-ano sila, nag-meeting sila siguro, no? Ayan, what's actually happening? For several weeks straight, we've seen consistent sell-off coming from Binance. No, they're not doing it directly, they're running it through Withermute. They set the trend and retail follows, and Binance is dumping millions of Ethereum and BTC again. What is going on? No, so talagang parang kinakalaban nila yung yung bull market, mga idol. So hindi naman natin kasi sure kung mga developers ng crypto exchange ay mga bull yan. Pwede rin sila mga maging bear. Pero sa tingin ko, lahat balance yan. Business is business yan. Walang bull, walang bear dyan. Kung saan sila kikita doon. But the real drama is happening with Solana. Binance is also dumping Solana in chunks through Wintermute din, no? And most likely, their main motive isn't just making money on manipulations. They literally don't want Solana to breathe down their neck. Oh, ayan, grabe, mabibigat yung mga binibitawan dito ni Tracer, oh. But where does Binance even get Solana? There is no Solana in their exchange reserves. Their proof of reserve shows they only hold client funds. So in reality, they're using customers' asset. Nako. So medyo matindi-tindi yung mga sinabi dito ni Tracer, mga idol, no? Parang ang talagang sinasabi niya dito yung Binance is sila yung main, no? Halos main na nagko-control ng market para ma-liquidate yung mga retail o yung mga traders, mga idol, no? So kayo mag-iingat kayo kung kayo mga traders, mga idol, mas maganda hindi kayo maging utak traders. Maging utak kayo, crypto exchange developer. Kung kaya nyong hulihin yung mga utak nila, kung marunong kayo bumasa ng history ng mga galawan ng mga crypto exchange, baka makasabay kayo sa kanila. Tayo, hindi ko kaya yan mga idol Simpleng normal na tao lang tayo. Pero kung ikaw, kaya mo mag-analyze talaga, no? Based on history, titignan mo kung ano yung mangyayari, ganito, ganyan. Ginawa pala nila ganito. So, baka ngayon gawin nila ganito naman. O ulitin lang nila yung ginawa nila. So, hindi natin sure mga idol, no? Pero ayun ang isang muka. Ayun ang isang muka ng crypto, mga idol, no? Hindi mawawala yung mga manipulators, mga non-users na manipulators, mga idol na malalakas, mga lods, no? So dapat lagi lang kayo mag-ingat kung magti-trade kayo, lagi kayo maglagay ng stop loss, mag-lock profit kayo kung profit na kayo, huwag kayong gumaya kay Jeblo na nagpapaliquidate, mga idol. It's a bad trading habits. So huwag niyong gayahin yun, mga lods, no? Ito naman, ito matindi rin to. El Salvador. Alam niyo naman yung crypto country na El Salvador, 'di ba? Yung Bitcoin country na El Salvador. So, umahon sila sa putikan gamit ang kanilang Bitcoin, no? So dito, El Salvador prepping to sell their Bitcoin. Nako. Bakit naman, 'di ba?
El Salvador has moved its entire $680 million Bitcoin reserve into 14 new wallets. When asked why, tinanong sila, they claimed they protecting against quantum threats. Kasi di ba nagkaroon nga ng issue na yun, mga quantum something na madidicode yung mga ano natin. Sabi dito, that's laughable, sabi niya, no? And a terrible lie. No, hinuhuli niya yung yung El Salvador, no, sinungaling daw. If quantum ever crack Bitcoin, the entire network would be obliterated instantly, which is tama yun, mga Lodi. Pag na-crack ng quantum computation o something yung Bitcoin, wala nang safe, di ba? Wala nang safe, kaya na yan, kahit na yung mga seed price nyo, kaya nila i-crack yan. No wallet shuffle would save them. It's flimsy cover story. So yung sinabi nila dito na ang dahilan daw kaya nilipat nila yung kanilang mga Bitcoin sa 14 new wallets protecting against quantum threats daw. Pero sabi dito, kalokohan daw yung dahilan niya na yun, no? Dahilan nila na yun. The real play here is obvious. El Salvador is positioning to sell or collateralize fresh wallets makes it clearer to deal with OTC desks and exchanges, letting them unload in tranches without drawing as much heat. No? So talagang paunti-unti lang, kumbaga hindi gagawa ng malaking move, no? Yung masyadong bulgar. This isn't new behavior. Bukele's government has a track record of fabricating so many stunts. From the fake Bitcoin bet clinic to the fake BTC purchases, the project was never about nation building, just short-term optics and scheming value for the regime. No, ayun daw yung plano ni Bukele. Now, with Bitcoin rolling over in the upcoming brutal bear market, they're eyeing the exit. No, kasi nga alam nila magbe-bear market na next year, mga idol, no? So kailangan yung kinita natin kailangan ma-profit natin to. Sayang yung ating kinita kung babagsak din to, is para saan pa yung hinintay nating time na umangat yung Bitcoin kung hindi rin natin ipa-profit, diba? And when the first big holder makes a break, the tripwire snaps, triggering the kind of chain reaction that will spark real panic. TikTok, sabi niya, mga idol, no? So once na mag-umpisa na daw mag-dump yung mga yan, lahat na, no, magkakaroon tayo ng chain reaction, no, na once na magbenta na, boom 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 boom. Ganun parang yung nangyari sa sa tawag dun sa ano ba yung yung na coins, kalimutan ko yun, mantle ba yun, basta yun. Yung sabay-sabay sunod-sunod nagbenta at na yun dire-diretso pagbagsak. Ganun yung sinasabi dito, mga lods, no? So, ayun, tapos punta naman tayo dito sa isa pang news, mga lodi. Alam nyo ba, mga idol, no, na ang Nvidia is now worth more than Canada? Grabe naman yan, mga idol. So, ito yung kanilang G7 countries and Nvidia equity market cap, no? Ito yung market cap ng G7 countries, no? So, Nvidia 4.4 na, mga lodi, no? Ang pinakamababa pala Italy, Germany, France, UK, Canada. Pero mas mataas pa rin yung Japan, no? Halos kalahati, mga idol. Pero nausada na ng Nvidia, no? Yung Canada, nako. Alam niyo yung Canada ngayon, medyo nagkakaroon sila ng yung mga decision nila ngayon sa government nila, medyo ano rin daw napanood ko sa kaya Joe Rogan, no? Meron daw siyang tropa na sinabi na balak niya sana tumira sa Canada, and then nakita niya ngayon yung nangyayari sa Canada, parang nagbago na yung isip niya, mga idol. Sa Pilipinas na lang daw siya para mamatay na daw siya. Sa Pilipinas wala mangyayari. Yung mga tao sa Pilipinas, basic lang yung Survivor na palabas, no? Yung kunyari, Survivor Africa, ganyan, no? Kasi sa Survivor Philippines, parang naman yun, scripted ata, something, diba? Pero yung talagang, yung Survivor talaga na solid, yung talagang walang malamang buhay talaga Pinoy,
Lalo na yung mga Pinoy na batak sa trabaho. Ngayon, yan. Mamamatay lahat na lang contestant, Pinoy na lang buhay. Baka buhayin pa sila ng Pinoy. Ganun katibay yung mga Pinoy eh. So ito, pakinggan nyo to mga idol Matinding sasabihin. Ito yung lalaki na to mga Lodi, ito yung CEO ng Canary Capital. No, si Bo Belga. Hindi, mayaman yung pangalan niyan. Into this, the Ripple ETF or XRP ETF approval odds right now on Polymarket hovering at around 86%. So one of its highest points, but it looks like this is going to happen. Almost everybody I talk to, the Bloomberg guys, everybody's kind of pointing that this is going to happen. What is the likelihood of the timing for this right now? Well, the first answer is I don't know because it's really sitting with regulators. But if I had to guess, I would guess that XRP would probably be this year, along with Litecoin, possibly HBAR, Solana. Those are the ones that I do believe will occur in 2025. There's several others that won't happen until 2026. But I mean, the information that I get that off of is the generic listing standard that's currently under review. And if you just look at that generic listing standard, I think either Eric or James from Bloomberg simply said, well, if there's futures at Coinbase, then you probably get an ETF in 2025. Yeah, so I think that's a really, really good standard to look at. And then I do believe that it will adjust over time to include a lot of other things. So, and again, there's a lot of ETF filings out there, but you got to think that 10 of them are basically Bitcoin, 10 of them are XRP, 10 of them are Solana, 10 of them are ETH, and so that really takes the bulk out of it. There's a lot of issuers going out. So, alam niyo mga idol, yung last quarter ng 2025, which is October, November, December, ayan talaga yung pinaka-crucial month. No? Sa akin, ayun yung pinaka-solid month. No? So ngayon, September na bukas, no? Yung isang buwan na lang hihintayin ko mga idol, no? Isang buwan na lang, tapos andun na ako sa parang climax ng mga yung last quarter, yung October hanggang December, ayun yung pinaka-climax mga Lodi. Pwedeng mangyaring climax diyan, tumaas, bumaba, tumaas, bumaba. So mangyayari yun. Pero ayan na yung pinaka-peak eh. Yung 3 month na yan. No, so ngayong September, eto, parang pupukusan ko na lang talaga to sa bodega. Mag-trade man ako, wala ano lang to, siguro trade baby lang. No, pero ang focus ko nito, bodega talaga, mga idol. So, ayun, napakalapit na. Kasi lahat ng ETF, mga idol, October lahat ng deadline niyan, halos. Hindi ko sinabing lahat, pero halos lahat, lalo na sa XRP ETF na mga nag-apply, puro October. No, October yung kanilang deadline. Once na maaprubahan lahat ng ETF, naalala niyo yung sa Bitcoin tsaka sa Ethereum, nung naaprubahan yun, hindi naman agad lumipad kasi hindi pa magti-trade. So pag live na yung trading mismo, no, bibilang ka pa ng weeks ata, 2 weeks o isang buwan halos, pasok pa rin yun sa ating last quarter, 'di ba? Pasok pa rin siya sa October mga Lodi, o November na siya. So ayun nga, yung 3 months na yun, yung October, November, December, ayun yung pinaka-crucial crucial time o crucial moment, day, months, no, na kailangan natin paghandaan. So ngayon, more on hinahanda ko na lang talaga yung portfolio ko kasi once na mag-October na, baka iwan ko na lang yan. Panonoorin ko na lang mga idol kung ano mangyayari hanggang December. Pero ngayong September, hanggat may kaya pa tayong ibodega, bodega na lang tayo. Mga idol, ngayong huling buwan, no, ng ating paghihintay para dun sa ating last na 3 buwan ng climax. Gets nyo ba yan? So, ayan. Tapos, ito na, example na yung Ripple, no? Ripple unveils its payment demo, enabling instant fiat and stablecoin transfer across 50 plus markets anytime, anywhere. Mga idol, no? Ganun-ganun lang, nag-sample na sila at akala ko video to, picture lang pala. So, ayan, no? So, ito yung demo. Huwag na natin panoorin na yan. Pero, goods na goods yan, mga idol. Para sa akin kasi, wala na silang kailangan patunayan. Mga idol, no? Goods na yan. Pag sinabing Ripple, pag sinabing XRP, goods na yan for me. No? Hindi na kailangan patunayan. Matagal na nilang pinatunayan sa akin. Malupit sila. Mga idol, no? Yung iba na lang. O yung pag-angat na lang hinihintay natin. So, ito, breaking development. Kilala nyo na tong pogi na yan, mga Lodi, si Charles. No, si Charles Hoskinson yan. Brad Garlinghouse in meeting with Fed is on track to revolutionize global finance. So pakinggan natin yung sinabi dito ni Charles kasi sinabi niya kung sino yung mga kaharap mismo sa table
ng Fed, no? Ayan. So I was just at a roundtable of the Federal Reserve. It was a really nice inter-industry. So two of the reserve governors were there. And I was actually with Anatoly from Solana and Sergey from Chainlink and Ilya from Near and Brad from XRP. So it was a very nice roundtable. And Ang napukaw sa pandinig ko doon yung Near. Near. Parang ngayon ko na lang ulit narinig yung Near at isipin nyo kasama siya doon, no? Sa table kausap ang Fed. So ang Near protocol mga idol, ang all-time high niya is 1,000 pesos. Ang all-time low niya is 25 pesos. So ngayon nasa 140 pesos 0.81 centavos po ang Near protocol. So ibig sabihin kung kasama sa future coins, good to buy to mga idol kasi isipin nyo nasa 86.6% siya na drop o ibig sabihin ang discount mo 86.6%. Kung sakaling bibili ka ng sapatos na halagang 1,000, babawasan mo na 86.6, magkano na lang yun. Diba? Bahala na kayo. So ganun siya ka ngayon ka tawag dito ka sale, no? Naka fire sale siya kumbaga mga lods, no? Pakinggan natin ulit si Charles. Kasi nabanggit niya yung Near eh. Gulat ako dun, ngayon ko lang napansin yun eh. Ilya from Near and Brad from XRP. So it was a very nice roundtable, and we had a chance to directly interact with the Federal Reserve. And the Fed is trying to figure out, what is their role, place, and purpose with the Genius Act, because traditionally the Fed is the payment regulator, and they've been doing that for 120 years. So, sa Genius Act mga lodi, ang sa tingin ko magbe-benefits niyan sa Ripple mga lodi sa kaso ng Ripple, ang Genius Act ang be-benefit diyan is yung RLUSD. Pero sa Clarity Act mga idol, once na ipasa yon, ang magbe-benefit doon is yung XRP. So, hinintay din natin yan mga idol, no? Ayan. Ito naman, nagalit na si King Balex mga lodi dahil ito totoo to. Hindi lang to sa XRP mga idol, no? Maraming kumakalat ngayon na FUD, no? O fear, uncertainty, and doubt. Sabi dito, crypto attacks with all these fake influencers saying the same thing about selling their crypto at the same time. Sounds like the same losers, no? Who talk garbage about XRP over the years and over and over. See? Just like the link clowns. Dinira niya naman yung mga Chainlink community. Link clowns who came out of nowhere talking down on XRP. No? Ako rin naman mga lodi, nagulat din ako nun eh. Kasi unang-una, parang ang natatandaan ko, ang mga tumas trash talk sa XRP is mga Bitcoin Maxi. And biglang out of nowhere nga daw mga idol, biglang nagkaroon tayo ng mga kaaway ng mga Chainlink na community. Nagulat ako, sabi ko, tayo naaway nito. Di ba wala naman tayong ginagawang masama sa kanila, mga idol? Inosente tayo. Di ba? So parang ganun daw yan. So parang daw to, propaganda. Mga idol, no? Na merong mga crypto influencer na halos pare-parehas yung sinasabi, mga idol, para magkalat ng FUD. No? Magkalat sila ng mga fake news, magkalat sila ng mga bad news, magkalat sila ng mga news na hindi maganda. 'Di ba? So, yun, grabe talaga. Grabe yung ating kayo mga idol, no, laging andyan naman yung andyan, and ito naman yan, nakita niyo to. Kung humahanap kayo ng news mga idol, pang fact check, tapos tinatamad kayo. Tanungin niyo lang si Grok. Kunyari, may nakita kayong post, halimbawa ito. Yan. Lahat yan merong nawala. Ba't ito wala? Ba't ito walang ganun? Yun, ang galing ito meron. Ito meron. Lahat meron. Ayan, meron. Ba't ito wala? Baka dahil to? Tama. Ito naman yun Ba't siya wala? Baka hindi na siya kailangang i-fact check kasi goods na daw siya. Halimbawa, ito na lang. Ayan. So, pwede nyo namang tingnan yan. Ipapaliwanag niya sa inyo yung post, kung ano yung post na yan, kung ano yung mga information na dapat nyong malaman. And then, saka nyo siya tanungin kung okay ba yan, no? O, is this something? Ayan, ganyan, no? Tapos sasagutin kayo niyan, mga idol, no? Ganun lang yan. So,
Yung mga nagkakalat ng mga FUD ngayon, marami yan. Lagi niyong tatandaan. Kaya huwag kayo agad-agad maniniwala, mga lods. Ganun lang. Tapos eto, shoutout sa mga nagbibigay sa akin ng news, mga idol, no? Shoutout sa inyo, salamat, sobra. Yung iba kasi meron na tayo. Tapos yung iba, okay naman, no, mga lods, no? Yung iba kasi pag di ko kayang i-explain, di ko naintindihan, di ko na sinasama sa news, eh. Alam niyo naman tayo, what you see is what you get lang tayo. Hindi tayo matalino. Yan lang, mga idol, no? So, pero ito, fully autonomous cargo truck with an interior driving in Japan. So, hindi ako sure kung walang driver to. Kasi pwede namang merong nagda-drive dyan sa loob. Pero pero kung electric to, goods to. Ang ganda nito. Tsaka ang cute niya. Isa lang siyang square. No? Sabi nga ng isang comment, nawala daw yung ulo. May ulo daw yan eh. Nawala. Pero kasi ang tanong natin dyan, syempre electric, or sabihin na natin may nagko-control o may video or something na natitrace niya o na ano niya yung daan. Pero hindi mo pa rin may iwasan kung makadisgrasya yung isang sasakyan kasi tumatakbo yan sa kalsada eh. Hindi man siya yung sutoy mag-drive. Paano kung merong mga sutoy mag-drive na binangga siya or biglang may tumawid na aso, nasagasaan? Sino yung magiging accountable? Tulad nito, mga idol, ayan. Nangyari na. Nangyari na. Ayan yun, di ba? Nakaladkad niya yung isang motor. Tingnan mo, hindi niya nga alam na meron siyang nakakaladkad na motor, mga idol. Kasi nakaprogram na siya na pumunta o pupunta sa kanyang destination. Hindi niya alam na may nakaladkad siyang motor. Sino magiging accountable ngayon dyan? So, yung mga technology natin ngayon, marirealize natin na maganda siya in a way, pero meron ding mga bad side. Kaya nga meron tayong pros and cons, di ba? So, ang cons niya ito. Sino ngayon ang dyan? May kasalanan. So, imbis na mas minimal lang yung damage, kung merong driver yan, ihinto na agad, naging malaki pa yung damage kasi nakaladkad niya yung motor. Mas malaki pa yung babayaran ng may-ari. Di ba? So, ayun yung ating, ano ba tawag sa mga ganitong news ko, no? Yung mga matitinding parang pan news na, hindi ko alam eh. So, extra news. Ayan na lang. Di ba? So, ayan, grabe yung news natin ngayong araw, mga Lodi. So, try ko mag-upload ulit mamayang gabi kung kaya. Mga idol, no? Ba't ko naman di itatry? Sayang yung video. Kaya lang, pag hindi kasi kaya talaga, hindi tayo nakapag-upload talaga. Mga idol, no? Ito yun, sana na-enjoy nyo yung ating video. Mamaya ulit, try natin. Pero, sure na sure, syempre, everyday naman yan, mga idol, no? Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Check nyo yung link dyan sa description, mga idol, kasi yung mga link dyan sa description, makakatulong sa inyo yan, mga Lodi, no? So, ayun. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Cubs TV. Subscribe to Sejabla. Excuse me, Paul. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Peace. grabe. Kala ko ba okay na, Joy? Ayan. Thank you, mga idol. Kita-kits tayo. Love you all. Sana enjoy nyo, ha.